Okay mga master, may isi-share na naman tayo ngayon. Toyota Vios 2009 model. Umilaw yung check engine at umakyat yung temperature at kusang namamatay. Kaya ang ginawa natin ay pinuntahan natin yung unit kasama ni Ronel Tihamo na mechanic din sa Brian Car Clinic. So shout out ni mo diha ba de? So medyo malapit lang din kasi yung unit. Nasa S Budget Hotel lang sa Maranding, Lanao del Norte. So pagpunta namin doon ay inopin agad namin yung radiator cap kasi ang sabi ng may-ari nakita na daw niyang umilaw yung check engine habang patakbo yung sasakyan at yung temperature niya ay nag-blink din kasi digital kasi yung BIOS, pero hindi niya lang pinansin hanggang umabot sa namatay na yung engine. So doon na siya kinabahan. Kaya nga pag may konting problema sa iyong sasakyan ay huwag niyo nang patagalin pa at ipa-check niyo na siya malapit niyo na shop. So nung pinaandar namin, umandar naman yung engine, tapos nakailaw lang yung check engine sign. So wag kayong mag-aalala dahil may video actual naman tayo, pero ini-explain ko lang muna para mas lalo yung maintindihan at dali yung magets. So sa hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel natin ay i-subscribe mo na. Kung about lang naman sa sasakyan ang gusto mong malaman, ay hindi natin yan siyempre hindi natin yan idadamot. So isi-share natin yung mga kalaman natin. So noong mekaniko pa tayo sa Cagayan, so huminto lang tayo saglit at ngayon ay bumalik na naman tayo sa pagiging isang mekaniko. So hindi talaga maitanggi na may mga alam talaga tayo dyan. So ito ng full video mga master. So sa mga solid supporters natin sa YouTube channel, so dahil 81 subscriber na tayo, so medyo mabilis tayong umakyat dahil dati ay 40, then naging 50, 60, 70 at ngayon ay naging 81. May 81 subscriber na tayo. So yung sa mga solidong supporters natin, God bless sa inyo at sana ay bigyan kayo ng magandang pangatawan sa ating Diyos. Alright, so yes sir. So ito na yung unit na titirahin natin mga master. So lagyan muna natin to ng coolant dahil nag-overheat yung kahimtang at kalagayan. So dahil lalagyan na natin to ng coolant ay try muna natin tong paandarin kung ano ba yung kalagayan ng sasakyan na to. So kita natin dito na umaandar naman yung engine, pero nakailaw yung check engine light indicator. So ito yung isosolve natin at pati na rin itong overheat problem. So may suspect na sana talaga ako dito na sensor, pero para sure yung birada ay gagamitan natin ng scanner para hindi tayo magkamali. Right? Chicken gym re? Wala man. Ganda na to. Chicken gym deh. Palong? So
So dito nga ay ginamitan na natin agad ng scanner para malaman yung problema ng sasakyan na to. Bakit nag-check engine light siya. So para ma-fix na natin yung problema at bakit nag-overheat din siya. Para mawala na yung check engine light na yan. If you want to enter system, you can click system name item. If you want to see that it is repair help, you can click the TTC item. P0117 engine coolant temperature circuit low input current trouble code. Kaya pala nag-overheat to. Now I know. Patay, wala man ni andar ang pana ni? Wala? Di man ganyan man sa engine pan sa auxiliary siguro. Temperature sensor may kuan man eh? Temperature sensor. So kaya pala nag-overheat to mga master dahil sira yung temperature sensor niya. So kaya hindi umikot yung auxiliary fan. So buha na natin yung trouble dito. Alright. So ngayon mga master ay huhugutin natin yung temperature socket. Pag umandar yung motor ay sure na yung diagnose natin. So ayan, kita natin na umikot na yung auxiliary fan. So papalitan natin to ng temperature sensor. So paandarin muna natin dito. Luag battery. So wala na medyo hindi nahigpitan yung baterya kaya hindi naka-start. Pag nasira ang temperature sensor mga master, wala nang magsasabi kay ECU na kailangan mo nang paikutin si auxiliary fan para mas daling lumamig yung tubig sa radiator papunta sa engine natin. Kaya sa mga dahilan bakit nag-overheat yung sasakyan mo. Lalong-lalo na sa mga gasoline type dahil yung gasoline type ay high and low yung auxiliary fan niya. Pag nag-aircon at saka mainit na yung temperature niya. Kaya high and low. So para ma-fix na natin yung problema, so tatanggalin na natin yung temperature sensor ng sasakyan na to. So right. So ito na yung temperature sensor mga master. So kita natin yung kulay white na tinuturo ko. So gagamitan lang natin yan ng 19mm na tools para ma-access natin yung socket na yan at hindi na to mag-overheat para gagana na tong auxiliary fan niya. Ang kita naman mutuyok ang pan. Malagi siya kung ano mutuyok no? Wanang manhan kay init na tayo. Init yan ni kayo. May gani kayo doon na kayo ba? Okay, kung nagrabihan gini dapat mo hit gasket medyo dakan jud ka. Maka panipis yung pitaka. Fast forward tayo mga master. Ito na yung temperature sensor na papalitan natin. So pabibilhan muna natin to sa may-ari. So right. Pagkalipas ng 30 minutes at 3 seconds ay dumating na yung temperature sensor na bago. So ito na yung ikabit natin at ito naman yung luma. Pwede na yung itapon. So madali lang naman tong ikabit. Pero ang pag-troubleshoot lang dito ay medyo mahirap kung wala kang scanner. Kaya kung may scanner ka ay madali mo tong matrace. So ganito lang yung pagkabit. Sure ball na yung pang Jollibee natin dito. Perting Jollibee ha. Lingaw kayong kidos na ron. So ngayon ay nakumpleto na natin lahat. So, ngayon ay try na natin tong paandarin kung masolve ba natin yung check engine light indicator. So dapat pag andar ng engine ay mawawala ito. Yan yung kulay dilaw. So start. So ayun, nakita natin na nawala na yung check engine light pag start. So goods na yung sasakyan na to. So yung kamay ng mekaniko ay kawawa talaga. Ito yung sinasabi na
dirty hands, clean money, mga master. So yung auxiliary fan din doon sa engine ay normal na. So nag-automatic off na siya at saka on. So kita natin na yung engine ay power naman. So patayin natin at start natin ulit kung one click ba. So ayun, so pwede na natin tong pabayarin at pauwiin. Right, thank you for watching mga master.